246 kabans versus 1 hectare. Total expenses 42,846. What's up mga ka-hybrid at mga ka-farmers po natin dyan? I'm Lakbay Farm Vlog. Nagbabalik muli sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Pahit na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong upload sa mga videos ko. So ngayong araw mga ka-hybrid ay i-reveal ko po sa inyo yung aming kita at yung mga nagastos po namin dito sa Super Hybrid Rice na NK5017. So ngayon may mga nagre-request po sa akin kung nakailan yung gastos po namin at yung mga kinita po namin. So okay, mag-alala mga ka-hybrid, ay share ko po yan. So nagkaroon lang po ako ng konting araw na hindi nakapag-upload dahil nga nagda-driving lesson po ako. Dahil pasensya na po mga ka-hybrid. At ito na po yung request na aming nagastos at yung aming income, no. So pero bago yan mga ka-hybrid ay meron po muna ako i-shoutout, no. So yun, nakikita nyo po sa akin likuran yung aking mahal na aking alaga na si B-Boy. Yan po, ayan, shoutout. Oh, shoutout sa'yo. Ayan, mga ka-hybrid ay suplado po yan, oh, dahil nagugutom po yan. So marami po akong mga pusa rito sa aking mga likuran, marami po akong fans na nakikinig po sa akin, no. Ayan, mga ka-hybrid. So ayan, una-una ko yung shoutout si Will John, Nazareno Kasem, yan, shoutout sa iyo muli. At kamusta rin yung ani nyo dyan sa Pangasinan, no? So ayan, pangalawa si Emmanuel Ponyo, yan, shoutout sa inyo, no? At susunod natin i-shoutout ay si Johaina Abdullah. So ayan, siguro panoorin mo to, no, para makita mo yung aking kita at kung ilan po yung aking nagastos dito sa aming tanim na to, no. So yan, yan po yung masugid nating subscriber o yung supporter na palagi po nagtatanong sa akin kung magkano po yung nagastos ko, no, o yung aming nagastos. So ayan, susunod natin si shoutout si Danny Dimaiwat. Yan, shoutout sa iyo. At yung huli nating si shoutout ay si Bim Bim Lamera. So ayan, shoutout sa inyo muli sa mga sumusuporta po sa aking channel, no. So ngayon back to tayo, no, doon sa aking yung mga nagtatanong po kung magkano po yung aming income, magkano po yung nagastos po namin dito sa aming tanim sa 1 hektarya po, no, mga ka-hybrid. So ayan, hindi ko na ito patatagalin mga ka-hybrid at talagang alam nyo na kung alam ko na yung susunod nating sasabihin dito, ano, yung talagang kumita pa talaga kami. So siyempre maraming mga gastos, maraming mga kaltas, mga repair, yan, mga porsyentuhan, yan yung kasugpo namin, no. So kumita din siya rito, no. Tsaka yung repair kumita din sa amin, no. Dahil tuwang-tuwa nga po rito yung mga harvester na nag-aming kinuha, no. So yan, tara, let's go. So what's up mga ka-hybrid at mga ka-farmers po natin dyan sa mga, ayan po, ito na po yung nire-request nyo po sa akin kung magkano po yung aming kita at gastos dito po sa aming tanim na NK5017. Ito po ay 1 hectares po ito, no, mga ka-hybrid. So ngayon ay dumako na tayo rito sa, ayan, aming gastos, ayan, and expenses. Ayan, split natin isa-isa, no. So, ayan, naka 42 po kami, no, 42,846 po kami. So binhi, auraro, bunot, tanim, soil analysis, crudo, pataba, etc., no. So yan, hindi lang po yung yan yung nagastos dahil may mga marami pa po kami nagastos, no. Kaya po inabot po ito ng 42,846. So yan, total expenses. So dako naman tayo mga ka-hybrid dito sa aming inani na naka 246 po kami, no. Ayan, in 1 hectare. So ngayon susunod natin dyan yung, ayan, bakit po, ayan, 24 kaban sa harvester and reaper, o harvester o reaper, no. So yan ay dito po kasi may mga po kami, no, mga pagka ikay po ay naka 100 kaban, ay meron po kayong 10, no,
Tapos dahil nga naka 246 po yan, so ginawa po niya na 24. So naka 200 dahil 20 plus 46, so ginawa niyang 4. Kaya 24 kabans po ang kinuha po ng aming yung nag-repair po sa aming palay, no. So yan, pangalawa yung gastos minus yung kasugpon po namin, no. Yung po yun na katulong po namin na sila po yung nagsasaka, tapos sila po yung nag-aasikaso dito sa aming palay, no, palayan. Tsaka sila po yung nag-i-spray, nag-ano ng pataba. So yan, kasugpon po ang ano po namin doon. So naka 24 kabans po sila, no. So yan, tuwang-tuwa po sila, pati yung mga nag-repair po sa aming bukid ay talagang talagang first time din po sa kanila na sila po ay tumama dito sa kanilang dito po sa aming tanim, no. So yan. So dako na tayo rito mga ka-hybrid sa ayan para kain. So yan, total po nung aming kaban na aming nakuha, linis na po yan, is 198 kabans. So yung para po yung pagkain, yun po yung 8 kaban, dahil susubukan po namin yung bigas nung NK 5017 dahil may nagsasabi dahil po ay may matigas, tapos may masasabi na malambot daw. Ayan, subukan namin yung 8, no. So hindi sana bakit 8 lang ang aming kinuha, no? Dahil mabilis hindi niya maubos. Subukan namin dahil baka hindi masarap, kaya 8 lang ang kinuha namin. So ayan, dako na tayo rito ngayon sa ayan. So ayan, 18 pesos tapos 57 kilo. So ayan, ang presyo po ng aming palay ay ito po ay 18 pesos, no. So ang kanyang timbang ay umaabot po ng 57 kilo, no. Ayan, 57 po yung kilo niya sa isang kaba, no. So ngayon total niya ay umabot po ng 1,026. So yan mga ka-hybrid, ayan. So yan, daw na tayo sa total ay umabot po ito ng 194,940 pesos. So i-less natin yung aming nagastos o yung expenses na 42,846. So yan, so ngayon ito na po yung aming kinita mga ka-hybrid. So yan, so yan, naka 152,094 pesos sa isang hektarya po yan. So yan mga ka-hybrid, yan po yung aming kinita, no. So minus na yung 42,846 dyan. So bali ang total 194,940. So yan, sa isang hektarya po yan 152,000. So yan. So yan lang mga ka-hybrid, no. Sana nabigyan ko kayo ng konting kaalaman dito sa aming kinita na tinanim namin na NK 5017, no. So paano po tayo makaka-avail nito, no? So minsan limited lang po ang stock ng NK po dito sa aming lugar dito sa Nueva Ecija. May mga ang kinuha po namin ito sa DA, no. So may mga Syngenta po na S6003, no. So yon, minsan may mga ganon, pero yung itong NK na po ito ay minsan limited po ito. So nagkaroon po ng at pagkakataon na binigay po sa amin yan ni NK ko, kaya ito po ay aming pinili, no. So marami naman pong agri-supply na meron din po silang ganito sa mga suki po nating agri-supply na makaka-avail po tayo rito ng NK, no. So kung minsan kahit Syngenta na S6003 ay talagang maani din po yun mga ka-hybrid. So yan lang mga ka-hybrid sa aking muntikong pag-reveal sa inyo sa aming kinita na 152 at versus na aming expenses. So yan, talagang masasabi namin na kumita po talaga kami rito, no. So yan, sulit na sulit po itong aming tanim na NK5017 sa wet season. So yan, susubukan po namin na ito po yung itatanim namin. Pero sa tingin ko po medyo nakita namin may sakit dahil mag-change po kami ng binhi, no. Baka po yung Syngenta na S6003 po, baka yun po, o kaya yung Dongping
or yung SL19, yung mga hybrid. So i-update ko po kayo kung ano po yung aming itatanim na susunod na itong dry season, no? So yan lang mga ka-hybrid, at maraming salamat po at ingat. God bless.